Hi mga B, for today's video nga, i-share ko sa inyo yung ginawa kong money bouquet at medyo may kalakihan nga ito. Uy, nakshuta, pasampal naman ako ng ganyan. Sinasabi ko nga sa inyo mga B, pag ako sinampal nyo ng ganyan kakapal na pera, ako pa magsasorry sa inyo. Syempre naman, ibibigay nyo din, huwag naman puro sampal lang. Ito nga ay rush order mga B, kaya naman dapat matapos ko na to kinabukasan. Then na nakuha ko nga tong pera doon sa magpapagawa sa akin mga B, ayun din yung araw na bumili ako ng mga materyales. Hindi naman ako masyado nabigla mga B dahil nga meron ako idea na magpapagawa nga sa akin yung kapatid ng ninong ni Sab. Bigla lang talaga ako mga B kasi kala ko 1K or 2K or 10K lang yung ipapagawa sa akin. Nakshuta, mas malaki pala doon. Since rush nga ito mga B, nung nakuha ko yung pera ay naka-plastic na, pinalastic na nung magpapagawa sa akin. Huy! Pagagawa nga nito mga B, kailangan talaga naka-plastic yung pera. Kung napansin nyo nga mga B yung unang video, nag-aanilangan pa talaga akong tupiin tong bagong 1,000. Diba bawal kasi itong matupi? Mga B, tinesting ko muna kung babalik sa pagkahulma niya, bumalik naman kaya tuloy ang labarn. Syempre naman mga B, kailangan ulit natin dito ng BBQ stick dahil ayan yung magsisilbing stand ng ating pera. Sa part ng stick mga B, yung hindi nakakatusok na part ang kailangan nating idikit doon sa pera. Kailangan mga B kapit na kapit at dikit na dikit dahil nga lumuluwag yarn. Syempre mga B, habang gumagawa tayo, hindi mawawala ang manggugulo. Naidikit ko naman yung mga stick doon sa pera mga B, nag-proceed naman ako dito sa ating pagdidikitan or pagtutusukan ng mga pera. Yun, nahirapan talaga ako mga B dahil ang ginamit natin dito ay styro, hindi floral foam dahil nga naubusan na ako. Bilog pa nga tong styro na nabili namin mga B, kaya wala na talaga akong choice kundi ihulma na lang. Shoot ang mga B, na challenge ang mami nyo, kaya paano ba naman hindi ko talaga alam kung anong gagawin. Wala kasi talagang floral foam. Ikot na nga din talaga namin ng San Pedro mga B, kaya lang talaga naubusan na ako. So late na at gabi na nga din talaga mga B, kaya ayan, hindi na talaga kami nakahanap. Saka mga B, bakit ko papapahirapan ng sarili ko kung meron namang styro? Saka mga B, ayoko din kasi na nahihirapan ako. Gusto ko hirap na hirap, charis. Sa totoo lang mga B, mas madali talagang gamitin ng floral foam kesa sa styro. Kasi mga B, ang hirap isuksok, ang hirap niyang itusok. Tsaka mga B, pag styro kasi yung gamit natin, once na tinusok na natin siya ng isa, dalawa, maluwag na siya. Opak, styro pinag-uusapan natin dito, wag kang green-minded. Natusok na nga natin yung unang layer ng pera dito mga B sa styro, ayan, tinape ko na po siya. Mas mga B, pagkatapos natin itusok, kailangan naman natin siyang idikit ng maayos or i-tape para naman hindi magkahiwa-hiwalay. Medyo masagwa kasi mga B, pag meron siyang uwang, kaya kailangan i-tape natin talaga. Syempre mga B, pag tinape nga natin yung unahan, kailangan i-tape din natin yung likod. Mga B, kailangan mo nga din talaga dito na matinding tiyaga at pasensya kasi nga nakakangalay ito ng likod. Kailangan nga natin pag-isipan muna mga B bago natin itusok doon sa styro kasi nga mga B, mahirap magkamali. Aminin nyo mga B, doon tayo natututo sa mga pagkakamali natin. Pero once na nagkamali ka, okay na yung isang chance. Pag pangalawa, pangatlo, ay iba na yarn. Ano ba mga B, naniniwala kayo sa chance o mas naniniwala kayo na kailangan pa ulit-ulit kayong saktan bago kayo matuto? Uy! Bakit naman kasi ganun yung usapan natin? At bakit doon napunta ang usapan natin? Gumagawa lang naman tayo ng money bouquet. Ito video tayo mga B, baka kung saan makarating to mga sinasabi ko sa buhay. Gutom na nga din talaga kami mga B, kaya ayan, lumafang na muna kami. Pero pagkatapos nga nun ay gumawa na ulit ako. Kailangan na nga to bukas ng hapon mga B, kaya kailangan matapos ko na din to. Natulong na nga din talaga ako kay parin nyo Jeff mga B kasi napakahirap naman talagang itusok, napakatigas. Medyo late na nga din talaga to mga B at inaantok na ako at nababangag. Since kaya pa naman mga B, tuloy-tuloy na nga namin hanggang sa matapos na namin yung pagtutusok sa mga pera. Yung process nga lang ang kailangan natin gawin bawat layer ng pera mga B at kailangan madikit natin to ng maayos. Para hindi siya mauga at hindi madaling masira. Naayos na nga natin yung mga pera mga B, nag-proceed naman ako dito sa pagrarap. Uy, ano kakakala mo, ganun lang yung hirap, no? May mas mahirap pa dyan itong pagrarapper, nakshuta. Ito naman sa pagrarapper mga B, mas maganda, mas marami at wag na wag natin titipidin nito. Mga bibikwa, dito magkakaroon ng buhay ang ating bouquet. Yung nahirapan pa ako sa pagtitape dyan mga B kasi may kalakihan nga tong bouquet natin kaya ayan, nagpatulong na ako kay parin nyo Jeff. Nabukasan nga mga B, ginawa ko na din talaga agad yung bouquet kasi nga mga B, ilang oras na lang yung natitira para sa ating paggagawa dito. Hindi ko na nga din talaga kinaya na labanan ng antok mga B, kaya ayun, kinampihan ko na lang kaya ayan, nakatulog na ako kagabi. Fast forward nga mga B, nung nagawa na natin yung pagrarapper sa ating bouquet, ay ayan, inasikaso ko naman yung pagre-ribbon dito. Nagawa pa nga sana ako ng DIY ribbon, kaya lang mga B, wala na talaga akong oras, kaya ayan na lang yung ginamit ko. Mas maganda naman, diba? Kauwi nga ni parin yung Jeff mga B, galing sa work, kaya ayan, dideliver na mga din namin agad, pero bago ang lahat ay naghanap muna kami ng trash bag. Bili pa talaga kami mga B, paano ba naman, kinakabahan ako, baka naman kasi sa pagdi-deliver namin, harangin kami kung makita yung bouquet. Charis lang mga B, at ayan nga si Mother, ang ating birthday celebrant. Happy birthday po ulit sa inyo. At yun lang for today's video. Maraming salamat po sa panonood. God bless.